that Lakas will come out strong in terms of its vote. So it's possible that 200 votes might be secured. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Di ba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. 300 million kapalit ng video, online media founder na si Franco Mabanta, arestado sa umano'y pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. May allocable si Marcoleta, Senator Ping Lacson, mayroon daw nakalap na impormasyong may 500 million pesos sa manong halaga ng mga proyekto sa Senator Rodante Marcoleta mula kay Yumang DPWH Yusek Cabral. Recto versus Leviste, Executive Secretary Ralph Recto, bumuelta na kay Congressman Leandro Leviste. Tinangkaraw silang suhulan noon ng 1 bilyong piso para umatras sa pagkagobernador ng Batangas si Ate V. Arestadong social media personality na si Franco Mabanta at 4 na iba pa dahil sa manoy pangingikil kay Congressman Martin Romualdez. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, anong detalye ng pangingikil umano ng grupo ni Mabanta kay Romualdez? Jiggy, humingi umano si Mabanta ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kapalit daw niyan, hindi nila ilalabas ang isang expose na nag-uugnay kay Romualdez sa issue ng katiwalian. Kalaunan, ibinaba ang halaga na yan sa 300 million pesos kagabi. Nagkasanga ng entrapment operation ang NBI at nakasama dyan ang News 5. Nakipagkita sina Mabanta sa isang NBI agent na nagkunwaring tauhan umano ng kampo ni Romualdez. Nang matanggap ang marked money, dito na kumilos ang mga tauhan o operatiba mula sa NBI OTCD at kinumpirma ng NBI na ang kampo nga ng Congressman Romualdez ang nagreklamo sa grupo ni Mabanta mula Pasig. Dinala dito sa NBI headquarters sa Pasay sina Mabanta para sumailalim sa booking procedure at medical evaluation. Nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding at mula dyan ay dadalhin naman sila sa NBI detention facility sa Muntinlupa. Itinanggi ni Mabanta ang aligasyon. Sinubukan naman nating kunin ng panig ng kanilang legal counsel kaugnay nga dito sa kinasasangkutan ng kanilang mga kliyente pero wala pa silang tugon o nagbigay ng paunlak sa atin ng panayam. Jiggy. Gio, nabanggit ba ni Mabanta kung bakit may hawak silang impormasyon laban kay Congressman Romualdez? Jiggy, establish muna natin na si Mabanta ang founder, CEO at pangulo ng Peanut Gallery Media Network, isang online media platform. Sa inalabas na pahayag ng PGMN, sinabi nilang nagsasagawa sila. Ito, komprehensibong research tungkol sa anilay katiwalian ni Romualdez. Sabay-sabay po nating basahin and I'm sure pinapakita po natin dyan itong bahagi ng statement na yan. Ang pagkakaaresto sa kanila, as I continue, ay kagagawan daw ni Romualdez para patahimikin sila. Kapag nilabas daw kasi ang kanilang expose o ang video na ito, maiiwan sa desperadong sitwasyon si Romualdez. Dagdag pa ng network, nakikinig na si Pangulong Bongbong Marcos sa kagustuhan ng taong bayan na mapanagot ang taong pinaniniwalaang nasa likod ng pananabutahe umano sa unang 3 taon ng kanyang administrasyon. Jiggy. At nakita ko rin yung statement na yan ng Peanut Network. At Gio, itong nangyaring ito, may pahayag na ba sila Congressman Romualdez maging Malacanang? Simula kanina umaga, actually, simula pa kagabi,
or simula pa kagabi, Jiggy, ay sinusubukan natin kunin ang pahayag ng kampo ni Romualdez mula nga nang sumama tayo sa operasyon ng NBI pero wala pa silang tugon sa ating request. Kung babalikan naman natin, Jiggy, si Mabanta kilalang bahagi ng campaign team ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections pero paglilinaw ng palasyo, hindi magkaibigan sina PBBM at Mabanta. Pakinggan natin ito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Naisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Inyo pong napanood at napakinggan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay. Mga kapatid, sino nga ba si Franco Mabanta? Nakilala siya noong 2022 presidential elections bilang social media strategist ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago pa mag-eleksyon, di umano'y bahagi na siya ng digital team ng Pangulo. Kilala rin siyang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa pagiging digital strategist, isa ring social media personality at political commentator si Mabanta. Siya ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network. Isa man itong independent media network na gumagawa ng mga political commentary at online content mula noong 2024. Ngayon nadadawit si Mabanta sa isyu ng manoy pangikil sa pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez. Pinaghahandaan na ng Kamara ang pag-usad sa plenaryo ng mga reklamong impeachment laban kay VP Sara, lalo namang umuugong ang balibalitang may sapat na numero na para ma-impeach ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan na pagdedebatehan sa plenaryo itong articles of impeachment laban kay VP Sara? Jiggy, sa Lunes, May 11, nakatakdangang pagdebatihan sa plenaryo yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at posible na rin nga yung mauwi sa botohan 1/3 o 106 na boto yung kinakailangan para ma-impeach ang bise. Kapag na-impeach po, ipadadala yung articles of impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court at bilang paghahanda nga, Jiggy, bibigyan ng kopya ng articles of impeachment yung lahat ng kongresista, mga complainant at ang respondent na si VP Sara. At para kay House Deputy Speaker Ronnie Puno, sigurado nang makakakuha ng 106 na boto o higit pa. Narito po yung kanyang pahayag. Kung ipagsama mo yung boto ng lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. 'Di ba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. At Marian, iulat mo nga itong pananaw ng mga partido kung paano sila magbobotohan. Meron bang mga pagbabago sa araw na ito? Yes, Jiggy, yung pinakamalaking partido na Lakas, CMD, ay nagpulong kaninang tanghali. Sa halos 70 members ng partido ay higit 60 raw yung kanila. So sa kanila, yung sigurado ngang bobotong i-impeach si VP Sara. Narito pa yung pahayag ni Congressman Zia Alonto Adyong ng Lakas CMD Party. Definitely, as a party, we go behind the party's, the party members that have already invested in this proceeding, in this process of impeachment, namely the chair and the endorser. So we expect that Lakas will come out strong in terms of its vote. It's possible that 200 votes might be secured. Jiggy, ganyan din kakumpiyansa yung ikalawang pinakamalaking partido na National Unity Party o NUP sa magiging botohan. Ayon nga kay NUP Chairman Ronnie Puno, at least 60% o higit 30 members po ng kanilang partido ang boboto para i-impeach ang vice-presidente. Pero aminado si Puno na may mga isinasaalang-alang din daw yung iba nilang miyembro gaya nga po ng pressure mula sa kanilang lugar at religious sector. Narito po yung kanyang pahayag.
Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, nahirapan yung aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. In other areas, as you know, the Iglesia ni Cristo has a very strong position about this matter and it continues to be there. At Marian, may reaksyon na ba yung mga congressman dun sa pahayag ni Senator Robin Padilla na posibleng harangin ng minorya sa Senado ang impeachment trial? Jiggy, pumalag nga itong si House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima sa pahayag na yan ni Senator Robin Padilla. Aniya, hindi lang taga-kontra yung trabaho ng minorya tulad ng sinasabi ni Senator Padilla. Narito po yung pahayag ni Congresswoman De Lima. Yes, we fiscalize, we oppose yung mga sa tingin namin hindi mga magandang polisiya, hindi mga magandang legislative measures. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Jiggy, inaasahan ngang aatasan na ang House Secretary General para nga bigyan ng kopya ng Articles of Impeachment at mga ebidensya yung lahat ng kongresista. At ayon nga po kay Justice Chairperson Jerby Luistro, sapat na raw yung ibibigay na panahon para pag-aralan ng mga kongresista ang mga dokumento bago nga po yung botohang inaasahan sa Lunes. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, si Senator Marcoleta may kalahating bilyong pisong allocables mula kay Yusek Cabral ayon kay Senator Lacson. At pagbabantay sa permanent danger zone ng Bulkang Mayon hinigpitan dahil sa mga pumupuslit. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kalahating bilyong piso, yan daw ang halaga ng mga proyektong nakuha ni Senator Rodante Marcoleta mula sa yumang DPWH USEC na si Catalina Cabral, base sa impormasyong nakalap ni Senator Ping Lacson. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguno sa balita si News 5 Cent correspondent Mean Los Baños. Mean, anong detalye ng impormasyong nakuha ni Senator Lacson laban kay Senator Marcoleta? Jiggy, may nakuha nga ron impormasyon, Senate Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, mula sa handwritten statement o sulat kamay ni dating DPWH USEC Catalina Cabral, kung saan sinabi niya may inallocate daw na halagang 500 million pesos na pondo kay Senator Rodante Marcoleta. Pero Jiggy, ang sinasabi ni Senator Lacson walang masama sa pag-allocate ng pondo sa senador. Pero syempre ang problema, kung yung mga proyekto na yan naging ghost projects o kaya substandard, bagay na wala namang ebidensya laban kay Senator Marcoleta sa ngayon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. At may ang gagawin ni Senator Lacson sa impormasyong ito? Paimbestigahan ba niya Senator Marcoleta? At kanina may pahayag din Senator Lacson na kumbaga parang sana maging BFF na ulit sila ni Senator Marcoleta. Oo, nga Jiggy, parang hindi nga natatapos itong palitan talaga ng patutsyada sa dalawang senador. Pero ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, hindi naman paiimbestigahan Senator Marcoleta, well, as of now. Until the time na kung sakasakali doon sa mga pagdinig ng Senado, may ma-attribute na ghost projects o kaya ay substandard projects sa mga na-allocate na proyekto kay Senator Marcoleta, then maybe that's the time. Pero pagilino ni Senator Lacson, hindi paiimbestigahan sa Senator Marcoleta sa ngayon. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pa-clarify, kasama bang irerekomenda sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta? Depende. Sa ngayon hindi. Pero kung meron siyang participation doon sa mga kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador, ibang congressman. Diba? Wala nang special dito. Jiggy, hinihingan natin ng pahayag o komento si Senator Marcoleta kaugnay nga sa issue na to ng 500 million pesos na amount ng allocables. Pero sa ngayon, wala pa siyang komento sa issue na yan, Jiggy. At dun sa Blue Ribbon Report, nakakuha ba ng sapat na pirma si Senator Lacson kaugnay dito?
Naku, Jiggy, awa ng Diyos, kulang pa rin. Nasa 7 pa lang ang lagda dyan sa Blue Ribbon Committee report na yan. At ang kailangan ni Senator Ping Lacson ay siyam o mayorya na mga miyembro ng Blue Ribbon Committee para talagang sana ay formal na maibaba yung committee report na yan sa plenaryo, mapagdebatehan at maisubject sa interpellation. Kaya, ini-encourage ni Senator Lacson yung kanya mga kasamahan na pumirma na sa committee report. So niya, ano daw bang ikinatatakot? Partikular niyang in-encourage yung 3 senador na napangalanan dyan sa committee report na mag-undergo sa preliminary investigation. Gaya nila Senator Jesus Codero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva. Dahil kung sakasakaling makakabuo ng sapat na pirma, ma-subject to interpellation, makapagdebate sa plenaryo, then yan yung magiging venue ng mga senador na nabanggit ko, yung 3 senador, para makapagpaliwanag at linisin yung kanilang pangalan. At kung mai-encourage or mako-convince nila ang si Senator Lacson, gayon din ang mayorya ng mga senador, baka raw ma-strike out yung pangalan nila at matanggal pa sila doon sa mismong committee report. Narito ang bahagi ng pahayag ng Senator Ping Lacson. Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Ito yung aking depensa. At nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor. Sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Sir, Walang ganun eh. So bukas pa rin po kayo and are you encouraging them? Definitely. You're encouraging them, sir. Yeah, gusto natin yung healthy discussion healthy deliberation. Para maliwanagin talaga natin, marinig natin lahat ng sides. Yan muna ang latest. Chigi, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, may mga residenteng nagpupumilit pa rin pumasok sa danger zone ng Bulkang Mayon. Kaya mga pulis mas nagigpit sa pagbabantay. Live mula sa Ginobatan, Albay, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, bakit may mga pumupuslit pa ng mga residente dyan sa may danger zone? O Jiggy, no, may kita talaga pinagbabawal ang pagpasok dito sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Pero tama ka, marami pa rin kasi mga pumupuslit. Ang karaniwang dahilan ng mga residente talagang kailangan nila tignan kahit paano yung mga pananim nila at mga alagang hayop. Yung iba naman, gusto lang doon talagang makita, no, yung kanilang mga ari-arian na binagsakan ng mga volcanic materials. Habang yung iba, gusto makita yung dami ng mga inuwang deposits nitong naturang bulkan. Jiggy. At Mon, malawak yung sakop ng Bulkang Mayon. Paano nila mamomonitor itong mga pumupuslit? Kasi talagang yan ang, kumbaga, cycle dyan. Yung kanila makabuhayan, babalikan nila unless i-relocate muna pansamantala yung mga alagang hayop. Yun yung pinaka pwedeng magawa. So, paano nila gagawin yun, Mon? Tama ka dyan, Jiggy, no? Nag-set up ng mga border control points ang mga PNP sa mga main roads, no? Doon sa mga kalye talaga na dinadaan dito sa pasok sa 6-kilometer danger zone sa mismo paligid ng danger zone at yung 7-kilometer radius extended danger zone. Ang mga mahuhuling pumupuslit pagmumultahin ng 5,000 piso at pwede rin makulong ng hanggang 1 taon. At narito ang pahayag mula sa Albay Police. Delikado po sa kanila. At the same time din po, kailangan po din natin na mamonitor yung mga tao pong pumaakyat dito. Kasi po during sa rescue operation, kailangan aware po tayo na meron pa pala dito mga individual na kailangan po ng ating assistance. Ang habol po natin dito ay zero casualty. Kaya po talagang naghihigpit po tayo. At Mon, kumusta yung mga residenteng lumikas pansamantala? Oo, Jiggy, maraming apektado pa rin ng mga residente ang pinipiling manatili kahit papano sa evacuation center. Sa kabuuan, aabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang lumikas o katumbas yan ng halos 5,000 individual. Sa Barrio Elementary School sa bayan ng Kamalig Albay, siksikan sa mga classroom ang nasa 82 mga pamilya. Nagtsatsaga silang matulog sa sapin sa sahig o di kaya naman sa mga pinagdikit-dikit na lamang na mga silya. Marami sa mga lumikas ay pawang mga senior citizen na at yung mga may mga kasama pang sanggol. Hiling lang nila bukod sa mga pagkain at inuming tubig, mabigyan din daw sana kahit paano ng mga diaper para sa mga matatanda at mga bata. Narito yung pahayag ng isa sa mga nakausap na evacuee.
Kinakabahan po ako, baka bumagsak ng bigla yung abo. Kasi madilim na siya eh. Yung malalanghap niya yung yung amoy ng abo. Hindi pa niya kaya yung yung matanda nga. Nahihirapan po siya maghinga. At Mon, ngayong araw, kumusta naging aktibidad ng bulkan? Sa nakalipas na magdamag, GG, umabot sa 283 na rockfall events ang naitala ng PHIVOLCS mula sa Bulkang Mayon. Sinabayan ng nasa 11 volcanic earthquakes at 17 na mga pyroclastic density current o yung tinatawag nga na uson o yung mabilis na paggas ng pinagsamang abo, bato at mga gas mula nga sa Bulkang Mayon. At nananatili pa rin sa alert level 3 ang naturang bulkan habang wala namang naitalang pagbagsak ng abo ngayong buong araw. Pero patuloy pa rin nakakaranas ng hirap sa makapal na abong iniwan noong weekend gaya na naman dito sa Barangay Mabalod sa 44 na barangay. At Mon, ingat kayo dyan. Medyo may problema lang yung audio, pero ingat kayo dyan. Mon Gualvez po, live mula sa Ginobatan, Albay. Susunod, Executive Secretary Ralph Recto bumuelta sa mga paratang ni Congressman Leviste at pag-aalalay ng US military sa mga barko sa Strait of Hormuz. Pinatigil ni US President Trump. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ipinatigil ni US President Donald Trump ang pag-alalay sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, ito'y para bigyang daan ng pagbuo ng posibleng peace deal ng Amerika at Iran. Gayunman mananatili ang pagharang ng Amerika sa mga barkong papunta at galing sa Iran. Dahil sa anunsyo ni Trump, bumaba ang pandaigdigang presyo ng krudo. Mula $115, bumagsak ito sa $108 kada bariles. Susunod, Senator Lacson umaasang magkakaayos pa rin sila ni Senator Marcoleta. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Hindi matapos-tapos ang patutsadahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste at Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Leviste, sangkot si Recto sa anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Buwelta naman ni Recto, siyang tinangkang suhula ni Leviste. Nangungun sa balita si Marian Enriquez. Jiggy, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Ralph Recto matapos nga yung privilege speech kagabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa talumpati kasi ng kongresista, ibinunyag niya yung umano'y pagkakasangkot ni Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola sa umano'y road project scheme sa DPWH. Sabi ni Leviste, pinagkakakitaan ng dalawa yung pagpapagawa ng mga kalsada sa probinsya. Inalok pa nga raw siya na makipagsosyo. Pakinggan natin itong pahayag ni Leviste. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Sige, isa pa ngang aligasyon ni Leviste ay ginastusan umano ni Garjola ng 1 bilyong piso yung kampanya noon ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at anak na si Luis Manzano na tumakbong Vice Governor. Belta ni Recto, si Leviste yung nakiusap sa kanya na suhulan ang karibal niya sa politika para umatras sa kampanya. Naghanda pa nga raw noon si Leviste ng 400 million pesos para rito pero tinanggihan ito ni Recto. Itinaas pa nga raw ni Leviste sa
1 bilyong piso yung suhol para umatras naman si Governor Vilma sa kandidatura. Umiiyak pa nga raw noon ang ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda. At sabi pa nga ni Recto, may mga natanggap din silang ulat na nanguna raw sa malawakang vote buying si Leviste sa Batangas. Nabalitaan din daw noon ng opisyal ng palasyo nga na may pinapatakbong troll farms si Leviste para siraan yung mga miyembro ng gabinete at ang administrasyong Marcos. Paglilinaw din ni Executive Secretary Recto, wala siyang ghost projects at flood control projects. Tinawag din niyang bitter brat si Leviste na prone sa pagtatantrums. Banat pa nga ni Recto, deranged o nasiraan na ng bait itong si Leviste na gagamitin yung mga kaanak para ibida ang sarili. Tinawag din niya itong nangungunang inventor ng kasinungalingan. Kinwestiyon din ni Quezon na 2nd District Representative J.J. Suarez yung mga paratang ni Leviste na tila base sa haka-haka at kwento. At sa huli, pinagbutuhan ng mayorya na tanggalin sa record ng Kamara ang mga aligasyon ni Leviste na walang mga ebidensya. Samantala, dumistansya naman yung palasyo sa patutsadahan ni Recto at Leviste. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Sa ibang balita, muling nagpatutsadahan sina Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Yan ay matapos si detalye kahapon ni Lacson ng progress report tungkol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scam. Makikipagdebate sana si Marcoleta pero umayaw si Lacson. Ayon kay Lacson, sasagot lang siya kapag nasa plenaryo na ang partial committee report. Di yan nagustuhan ni Marcoleta. Sabi niya, bilib siya kay Lacson noon pero tila nag-iba na raw ito ngayon. Sagot ni Lacson sa isang forum kanina, si Marcoleta nag-iba at nawala sa hulog. Dati nang nagkasagutan ng dalawa tungkol sa gawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakilala ko po si Senator Lacson bilang chief ng PNP. Talaga pong hinangaan ko. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. At hindi naman na po kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Sana maging BFF uli kami, na totoong BFF. Okay, Sir, there's always a proper time for that. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.